Sa tuwing naaalala ko ang araw na yon, parang may malamig na hangin na dahan-dahang gumagapang sa batok ko. Hindi ko alam kung bangungot lang ba yon na paulit-ulit bumabalik o paalala ng isang bagay na hindi ko kailanman matatakasan. Minsan, may mga taong bigla na lang susulpot sa buhay mo, tahimik, misteryoso, at kung minsan, dala nila ang dilim na matagal mo nang iniwasan. Noon ko siya unang nakilala, sa 2nd taon namin sa kolehiyo. Simple lang siya kung manamit, laging nakaitim o kulay marumi na puti, parang wala siyang pakialam kung mapansin man siya o hindi. Tahimik. Madalang ngumiti. Pero higit sa lahat may kakaiba sa mga mata niya. Parang laging may iniingatang sikreto na mas mabigat pa kaysa sa bigat ng mundo. Ang pangalan niya, Jomar. Transfer student daw galing sa isang malayong baryo sa Visayas. Hindi ko na tinanong kung saan, pero minsan, kapag nagbibiro ang mga kaklase namin, bigla siyang natutulala, nakatitig lang sa malayo, at napapansin kong bahagyang nanginginig ang mga kamay niya. Para bang may alaalang ayaw niyang balikan. Ako naman si Mariel. Wala rin naman akong masasabing masaya ang buhay ko noon, lumaki akong kulang sa lahat. Tatay ko, lasenggo. Nanay ko, palaging may sakit. Ako, pilit lang nakikipagsabayan para makapag-aral. Sa kabila ng lahat, sanay akong umiti, sanay akong magpanggap na ayos lang kahit hindi naman. Si Jomar at ako ay naging magkaibigan ng hindi inaasahan. Wala kaming formal na usapan, nagsimula lang sa isang simpleng salamat nang hiramin niya ang lapis ko. Hanggang sa isang araw, sabay na kaming kumain sa kantin. Tahimik siya pero komportable akong kasama. May mga biro akong pinapasok paminsan-minsan para gumaan ang hangin at paminsan napapangiti ko siya. Pero kahit ganon, lagi kong nahuhuli ang tingin niya sa isang bagay na laging nasa bulsa niya. Isang maliit na lumang litrato na tila ilang ulit nang nabasa sa ulan. Isang gabi pagkatapos ng klase, naglakad kami pauwi. Madilim na at kakaunti na lang ang tao sa kalsada. Doon ko unang nakita kung paano siya magbago. Napatigil siya sa gitna ng daan, nakatitig sa isang abandonadong bahay. Wala namang ilaw, walang tao, pero tumitig siya na para bang may nakita siyang gumagalaw sa loob. Anong tinitingnan mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nanatili lang ang mga mata niya doon, mabagal na kumukurap. Tapos, parang napilitan lang, binaling niya ang tingin sa akin at mumiti ng pilit. Pero hindi iyon ngiti ng isang taong ayos lang. Kinabukasan, may kakaibang nangyari. Habang nasa library kami, bigla niyang inilabas ang lumang litrato at itinabi sa libro. Doon ko ito mas malinaw na nakita. Larawan iyon ng isang batang babae na nakangiti, pero mapapansin mong may mga aninong nakapalibot sa kanya, hindi malinaw kung tao o puno, basta may kakaibang dilim sa paligid. Sino siya? Tanong ko. Matagal bago siya sumagot. Kaibigan ko dati. Sa baryo. Napansin kong mas mahigpit niyang hinahawakan ang litrato, parang baka may biglang bawiin ito sa kanya. Simula noon, mas naging malinaw ang mga kakaibang bagay sa paligid niya. May mga gabi na hindi siya pumapasok sa klase kinabukasan, at kapag tinatanong ko, laging may dahilan na parang gawa-gawa lang. Minsan naman, napapansin kong may mga kalmot sa braso niya, na mabilis niyang tinatakpan ng jacket, kahit mainit ang panahon. Isang beses, habang magkasama kaming naglalakad pa uwi, napadaan kami sa isang maliit na tindahan. Biglang may matandang babae na nakaupo sa gilid, nakatingin kay Jomar na para bang may kilala siya. Lumapit ito at mahina pero malinaw na bumulong, "Ikaw pala ang anak ni Lita." Nagulat ako sa reaksyon ni Jomar. Parang natigilan ang paghinga niya, tapos ay mabilis siyang lumakad palayo, halos takbuhin ang kanto. Sinundan ko siya pero hindi ko na siya kinulit. Alam kong may lalim ang pinagmulan ng takot niyang iyon. Lumipas ang mga araw, at kahit sinusubukan kong gawing normal ang lahat, ramdam ko ang unti-unting paglapit ng isang aninong hindi ko maintindihan. Lalo na ng isang gabi, bigla siyang kumatok sa pintuan ng apartment ko, pawis na pawis, hingal na hingal, at nanginginig. Mariel, huwag kang lalabas ngayong gabi. Huwag na huwag. Gusto ko sanang magtanong pero tiningnan niya ako ng diretsyo sa mga mata. Gaze moment iyon na hindi ko makakalimutan, may halo ng takot,
lungkot, at desperasyong parang nagsusumamo na huwag ko nang hanapin ang dahilan. Pagkalipas ng ilang segundo, iniabot niya sa akin ang lumang litrato. Kung ano man ang marinig mo, huwag mong buksan ang pinto. At bago pa ako makapagsalita, nawala na siya sa dilim ng kalsada. Hindi ko alam kung anong iniwan niya sa akin, litrato lang ba iyon ng isang batang babae, o susi sa isang kwento na hindi ko pa alam. Pero habang hawak ko yon, para bang lumalamig ang paligid, at sa gilid ng mata ko may aninong kumikilos. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako matapos nito. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Pagkatapos ng gabing iyon, halos isang linggo akong hindi mapakali. Yung litrato na iniwan ni Jomar, lagi kong dala kahit hindi ko alam kung bakit. Para bang may sariling bigat ito, hindi lang sa kamay ko kundi sa dibdib ko. Madalas ko itong ilabas at titigan, sinusubukang intindihin kung anong koneksyon ng batang babae sa kanya. Pero habang mas tumatagal, mas pakiramdam ko na hindi lang tao ang nasa litrato. Nasa punto na ako ng buhay na sanay na akong itago ang mga tanong. Lumaki kasi ako sa isang bahay na puno ng lihim. Si nanay, bihira magsalita tungkol sa nakaraan niya. Alam ko lang na mula siya sa isang liblib na baryo sa Samar at doon din daw siya halos buong buhay bago nakilala si tatay sa Maynila. Si tatay naman palaging may alak sa mesa at sigarilyo sa labi. Kung may tanong ako tungkol sa pamilya, palaging wala kang dapat alamin ang sagot. Pero minsan, kapag lasing si tatay, may mga salitang lumalabas na hindi ko makalimutan. Kung hindi lang siya tumakas baka buhay pa si Mateo. At tuwing maririnig ko iyon, palaging susundan ni nanay ng isang matalim na tingin na parang kaya niyang patigilin ang hangin sa isang kisap mata. Hindi ko kilala kung sino si Mateo, pero pakiramdam ko, may mabigat na sugat iyon sa pamilya namin. Sa eskwela, nagsimulang mapansin ng ibang kaklase ko na mas madalas na kaming magkasama ni Jomar. May mga bulungan, may mga biro, pero may ilan ding halatang naiilang sa kanya. Isang beses, narinig ko ang isa naming kaklase na mahina, pero malinaw ang sinabi. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Para bang may takot at pangamba sa tono. Minsan, napansin ko ring may ilang hayop sa paligid namin na parang natataranta kapag dumadaan siya. Isang aso sa tabi ng kantin, bigla na lang tumahol at nagtatakbo palayo nang mapatingin sa kanya. Hindi siya nag-react, pero nakita ko sa gilid ng mata ko na mas lalong humigpit ang hawak niya sa bulsa kung nasaan ang litrato. Dumating ang isang gabi na uwi na sana ako nang may narinig akong kakaiba mula sa likod ng eskwela. Parang mahinang huni na hindi ko mawari kung galing sa tao o hayop. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero nilakad ko yon. Doon ko siya nakita. Jomar, nakaluhod sa tabi ng isang maliit na sapa, hawak-hawak ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi iyon litrato, isa itong maliit na mutya, kulay asul na parang hininga ng dagat. Napatingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, parang may kaba sa mga mata niya. Hindi mo dapat makita ito. Anong meron dyan? Tanong ko, pero bago pa siya sumagot, may isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Sa likod niya, mula sa tubig, may anyong unti-unting umahon. Mababa, makinis ang balat na parang isda, at may matang kumikislap sa dilim. Hindi ito tao. Talikod ka, Mariel, mahina pero matigas ang boses ni Jomar. Hindi ko sinunod. Nanatili akong nakatingin at doon ko nakita, isang syokoy, kalahating tao, kalahating isda, na nakangiti sa paraang hindi dapat ikagalak. Matagal kitang hinintay, boses nitong parang nagmumula sa ilalim ng dagat. Pero hindi ikaw ang hinahanap ko. Siya. Hindi ako sigurado kung anong ibig niyang sabihin, pero ramdam ko na lumalamig ang paligid. Si Jomar, nakatayo sa pagitan namin, hawak-hawak pa rin ang mutya. Wala ka nang babalikan sa baryo, matalim niyang sabi. Napaatras ang syokoy, pero bago tuluyang lumubog sa tubig, iniwan itong isang linya na tumatak sa utak ko, ang sumpa ay hindi natatapos sa paglayo. Lagi itong sumusunod. Mula noon, hindi na nagpakita si Jomar ng mutya. Pero sa mga araw na kasunod, napapansin ko na mas mabilis siyang mapagod, mas madalas siyang tumingin sa paligid na para bang may hinahanap o iniiwasan.
Minsan, sa library, nahuli ko siyang nakatulala sa isang lumang libro na may mga pahinang puno ng lumang sulat kamay. Hindi ko yun nabasa, pero nakita ko sa gilid ng papel ang isang pangalan, Mateo. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Kinausap ko si nanay isang gabi, tinanong ko kung kilala niya ang pangalang iyon. Napahinto siya sa paghuhugas ng pinggan at saglit na hindi gumalaw. Wala kang dapat alamin, iyon lang at tumalikod na siya. Pero bago siya tuluyang pumasok sa kwarto, mahina niyang bumulong, may mga sumpa na hindi dapat ginalaw. Kinabukasan, tinanong ko si Jomar tungkol sa baryo nila. Hindi siya sumagot agad. Mariel, may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Pero kung gusto mo talagang malaman, magsuot ka ng pula sa susunod na buwan ng dugo. Hindi ko alam kung biro iyon o babala. Pero pag uwi ko, natitigan ko ang litrato. Ngayon, mas malinaw ko nang nakikita, sa likod ng batang babae, sa aninong dati hindi ko matukoy, may hugis na parang nakangising mukha, hindi tao, hindi hayop. Dumating ang araw ng buwan ng dugo. Hindi ko alam kung bakit pero sinunod ko siya, nagsuot ako ng pulang damit at naghintay sa parehong lugar kung saan ko siya nakitang may mutya. Wala siyang dalang litrato ngayon, pero hawak niya ang isang lumang sulat na tila ilang dekada na. Anong meron dyan? Tanong ko. Sulatan ng patay, sagot niya. Huling mensahe ng taong ayaw sumuko sa sumpa. Nang buksan niya, mababasa ang mga linyang halos katulad ng sinabi ng Shokoy, ang sumpa ay hindi natatapos sa paglayo. Lagi itong sumusunod. Napatingin siya sa akin, at sa mga mata niya, nakikita ko ang parehong tingin na nakikita ko sa salamin tuwing sinusubukan kong itago ang sakit, takot na may kasamang pagsuko. Bakit mo dala-dala ang lahat ng yan, Jomar? Dahil kapag iniwan ko, mas mabilis silang makakasunod. At bago pa ako makapagsalita, may kaluskos sa paligid. Hindi hangin, hindi hayop, kundi mga yabag na sabay-sabay, mabagal, at papalapit. Tao lang sila, pero bakit ganoon ang tingin nila sa amin? Mula ng gabing iyon sa ilalim ng buwan ng dugo, parang lumobo ang bigat sa dibdib ko. Kahit wala si Jomar sa paligid, dala-dala ko ang kaba, yung pakiramdam na may humahabol kahit wala ka namang naririnig. Hindi ko alam kung mas natatakot ako sa mga sumpang sinasabi niya o sa posibilidad na baka totoo nga ang lahat. Lagi kong tinitignan ang litrato na iniwan niya sa akin. Noon, para lang itong simpleng lumang larawan ng isang batang babae. Pero habang mas tumatagal sa akin, mas nag-iba ang pakiramdam ko kapag hawak ko ito. Minsan parang malamig na yelo, minsan parang mainit na pulso. May mga pagkakataon pa nga na iniisip ko, baka buhay pa ang batang ito sa kung anong paraan na hindi ko maintindihan. Ang hirap kasi wala akong malinaw na sagot. Lumaki akong iniiwasan ang katotohanan. Kapag tinatanong ko si nanay tungkol sa nakaraan, laging huwag mo nang alamin ang sagot. Kapag si tatay naman, sagot niya ay alak at pananahimik. Kaya sanay akong magpanggap na walang problema, na normal lang ang lahat. Pero ngayon, hindi ko na magawa. Minsan, bigla akong nagigising sa madaling araw. Laging parehong panaginip, nasa gitna ako ng isang baryo na hindi ko kilala, at sa paligid ko, puro mga taong nakangiti, pero walang puti ang mga mata, itim lang. Tapos may batang babae sa gitna, nakatalikod. Kapag tinatawag ko siya, dahan-dahan siyang lumilingon pero bago ko makita ang mukha niya, magigising na ako. Sa eskwela, ramdam kong may distansya na rin sa pagitan ko at ng ibang tao. May ilan na halata ang pag-iwas sa akin, may iba naman na tahimik lang pero lagi akong sinusulyapan. Parang may kumakalat na chismis na hindi ko alam kung saan nanggaling. Isang beses, narinig ko si Rika, dati kong malapit na kaibigan, na mahina pero malinaw ang sabi sa isa pa naming kaklase, hindi na siya kagaya ng dati, para bang may dala siyang hindi kanya. Hindi ko na sila hinarap. Pero habang naglalakad ako palayo, napansin kong may aninong sumusunod sa akin sa sahig, aninong mas mahaba kaysa sa katawan ko, at gumagalaw kahit hindi ako gumagalaw. Dumalas din ang pagkawala ni Jomar. May mga araw na hindi siya pumapasok, at kapag hinahanap ko, wala raw nakakaalam kung nasaan siya. Kapag bumabalik naman siya, mas payat, mas maputla, at mas tahimik. May isang gabi, nagkita kami sa tapat ng lumang waiting shed malapit sa terminal.
Hindi siya agad nagsalita, pero nakita ko na hawak-hawak niya ang mutya. Mariel, mahina niyang sabi, minsan, hindi mo alam kung tinutupad mo ba ang tungkulin mo o unti-unti ka lang nilang kinakain. Tumingin siya sa akin, at sa tingin niyang iyon, wala akong narinig na sigaw pero ramdam ko ang bigat. Gaze moment na parang hinahatak ako sa isang hukay na hindi ko pa nakikita ang ilalim. Gusto kong sabihin sa kanya na tama lang na itapon na lang namin lahat ng ito, ang litrato, ang mutya, pati ang mga alaala. Pero paano kung tama siya? Paano kung pag binitiwan namin, mas mabilis lang silang makakasunod? Nagsimula ring may mangyaring kakaiba sa bahay namin. Isang gabi, habang naglilinis ako sa sala, napansin kong nawawala ang singsing ni nanay. Isa lang iyon sa kaunting alahas na meron siya, lumang ginto na sabi niya'y minana niya sa lola niya. Pinaniniwalaan daw nilang proteksyon iyon laban sa masamang espiritu. Lagi niya yung suot kahit natutulog. Pero nang tinanong ko siya, sabi niya baka naiwan lang niya sa kwarto. Kinabukasan, wala pa rin. Sa sumunod na gabi, nagising ako sa kaluskos. Akala ko si nanay iyon, pero nang lumabas ako, nakita ko sa sahig sa harap ng pintuan ang singsing. Basang-basa, parang galing sa ilalim ng tubig. Wala namang butas o taga sa bubong. Nasa loob ng bahay yon, pero paano? Simula noon, mas dumalas ang mga gabi na nakaupo lang ako sa kama, hawak ang litrato, pinapakinggan kung may ibang tunog sa paligid. May mga yabag na parang galing sa bubong, may mahinang tawag na parang pangalan ko. Minsan, parang boses ni Jomar, minsan, parang boses ng batang babae sa litrato. Dumating ang araw na hindi ko na matiis ang katahimikan. Pinuntahan ko si Jomar sa tinutuluyan niya, isang maliit na kwarto sa lumang boarding house. Madilim sa loob kahit tanghali. Nandoon siya, nakaupo sa sahig, pabalik-balik ang tingin sa mutya, at sa isang lumang sulat na puno ng mga mansa. Hindi ka makakatakas, Mariel, bigla niyang sabi kahit hindi ko pa siya tinatanong. Kahit hindi mo pa alam ang lahat kasama ka na. Ayaw kong tanggapin yon. Hindi totoo yan. Pwede tayong umalis. Pwede nating kalimutan. Umiling siya. Mas mabilis silang maglakbay kaysa sa atin. At kapag nakita ka na nila, alam na nila ang amoy mo. Sa mga salitang iyon, naalala ko ang panaginip ko, yung mga taong walang puti ang mata, yung batang babae na hindi ko makita ang mukha. Naalala ko rin ang sabi ng Shokoy, ang sumpa ay hindi natatapos sa paglayo. Lagi itong sumusunod. Umalis ako ng boarding house na yon na mas magulo ang isip kaysa sa pagpasok ko. Pero isang bagay ang malinaw, hindi lang si Jomar ang gusto nilang habulin. Kasama na rin ako. Kinagabihan, nagising ako sa malamig na simoy. Nakasara ang bintana ko, pero pakiramdam ko, may humihina sa tabi ng kama ko. Hindi ako gumalaw. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang isang maliit na kamay na unti-unting humihila sa litrato mula sa lamesa ko. Hawak na halos nito ang larawan nang bigla akong bumangon pero wala na. Walang tao sa kwarto. Walang bata. Pero ang litrato, nakalapag sa sahig at sa gilid ng imahe ng batang babae, may bago ng mansa na kulay itim. Kinabukasan, hindi ko nakita si Jomar sa klase. Hindi rin siya sumasagot sa tawag o mensahe. Nang puntahan ko ulit ang boarding house, sabi ng may-ari, 2 gabi na raw siyang hindi umuwi. Ang iniwan lang daw niya ay ang mutya at isang sulat na nakasulat ang pangalan ko. Hindi ko pa nabubuksan ang sulat hanggang ngayon. Nakatago lang iyon sa ilalim ng unan ko kasama ng litrato. Hindi ko alam kung dahil natatakot ako sa laman nito o dahil alam kong kapag binasa ko na, wala nang atrasan. Pero gabi-gabi, habang nakatitig sa kisame, naririnig ko ang parehong tanong sa isip ko, kung sakaling dumating ang oras na tawagin nila ako, tatakbo ba ako o susunod? At sa dilim ng kwarto, sa bawat kisap ng mata ko, pakiramdam ko may isa pang matang nakatitig pabalik. Simula nang mawala si Jomar, parang unti-unting kumakapal ang hangin sa paligid ko. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi na akong nakakatulog lang kapag sumisikat na ang araw. Kahit ipikit ko ang mata, bumabalik lang ang parehong panaginip. Sa panaginip na yon, palaging may baryo sa gitna ng kawalan. Madilim ang langit pero pulang-pula ang buwan.
Sa gitna ng baryo, naroon ang batang babae sa litrato, nakatalikod pa rin, nakapirmi, parang may hinihintay. At sa paligid niya, may mga nilalang na hindi ko kayang pangalanan. Mahahaba ang braso, nakasayad sa lupa, at nakanganga ang bibig na parang walang katapusan. Sa bawat paglapit ko, humihinto sila at sabay-sabay na titingin sa akin. Mga matang itim na walang puti. Pagkagising ko, lagi kong maririnig ang isang tunog mula sa labas ng bintana. Tik-tik-tik, mabagal, pantay, parang patak ng tubig mula sa kisame, pero walang butas at walang ulan. Isang gabi, nagising ako sa kakaibang amoy, malansa, parang dagat na may halong dugo. Pagtingin ko sa gilid ng kama, nandoon ang litrato, pero hindi ko ito iniwan doon bago matulog. At mas masama, basang-basa na naman ito. Sa kanto ng larawan, may bagong bitak, at sa gilid ng mukha ng batang babae, parang may aninong mas malinaw na ngayon, hugis ulo ng isang matanda, nakangiti. Hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nananaginip pa rin. Lalo na ng isang hapon, habang naglalakad ako pauwi, may dalawang aso na bigla na lang nagsilayas nang makita ako. Nakita ko pa ang isa sa kanila na nakayuko, nag-iingay na parang umuungol sa hangin. Sa gilid ng daan, may pusang itim na nakatitig lang sa akin, hindi kumukurap. Hindi ito natitinag kahit lapitan ko, pero nang lumampas ako, narinig kong may mahinang bulong mula sa direksyon nito. Malapit na, ng gabing iyon, bumalik si Jomar. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa apartment, pero nandoon siya sa sala, nakaupo sa dilim. Hawak-hawak niya ang mutya, at sa kabilang kamay, may hawak siyang sulo ng kandila na halos maubos na. Kailangan nating maghanda, sabi niya nang walang pasakalye. Hindi na sila naghihintay. Paparating na sila. Anong paparating, tanong ko, kahit alam ko na siguro ang sagot. Tao lang sila dati, mahina niyang sagot. Pero binawi na sila ng sumpa. At kapag sumapit ang ikatlong gabi mula ngayon, kukunin nila kung sino ang may hawak ng litrato. Napatingin ako sa litrato na nakapatong sa lamesa. Hindi ko masabi kung ano ang mas mabigat, ang katotohanang ako ang tinutukoy niya, o ang katotohanang hindi ko kayang bitawan ito. Bakit hindi natin sunugin, tanong ko, halos pabulong. Umiling siya. Kapag sinubukan mong sirain ang bagay na may nakapulupot na alaala, mas lalakas lang sila. Mas mabilis silang makakahanap. Niyaya niya akong sumama sa isang lugar na anyay mas ligtas. Sa dulo ng bayan, may lumang bahay na dating pagmamay-ari ng isang albularyo. Pagpasok namin, ramdam ko agad ang kakaibang lamig sa loob. May mga lumang bote ng langis, tuyo ng halamang hindi ko kilala, at mga papel na puno ng sulat kamay. Sa gitna ng mesa, may isang kahon na gawa sa kahoy, at sa ibabaw nito, may nakapatong na singsing. Kilala mo to? Tanong niya. Singsing ni nanay. Paano napunta yan dito? Hindi ko maiwasang itanong. Hindi siya ang kumuha. Ibinigay sa kanya ng isang taong gusto kang protektahan. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, na may ibang taong nakakapasok sa bahay namin, o na may nagmamasid sa akin mula noon pa. Sa loob ng bahay na yon, tinuruan niya ako ng ilang paraan para lumaban. Hindi ito mga bagay na makikita mo sa pelikula, walang espada, walang baril. May mga salitang hindi pamilyar, mga guhit sa sahig na kailangang kumpleto, at mga halaman na kailangang sunugin sa tamang oras. Pero sa kabila ng lahat, halata kong hindi rin siya sigurado kung kakayanin namin. Habang nag-ipon kami ng gamit, napansin kong madalas niyang tinititigan ang mutya. Ito ang huling proteksyon ko, mahina niyang sabi. Pero hindi ito sa akin talaga. Ibinigay lang sa akin kapalit ng isang bagay na hindi ko na mababawi. Tumingin siya sa akin, at sa tingin niyang iyon, ramdam ko ang tanong na hindi niya sinasabi, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Hindi ko siya sinagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam. Kinabukasan, nagsimula na ang mga babala. Isang ibong uwak ang pumasok sa loob ng bahay, dumapo sa mesa, at iniwan ang isang piraso ng basang tela na kulay pula. Sa labas, ang mga aso ay walang tigil sa tahol tuwing palubog ang araw. At tuwing magdidilim, maririnig naming pareho ang parehong tunog mula sa bubong, tik-tik-tik, mas mabilis kaysa dati. Sa ikalawang gabi, bumalik ang panaginip pero may nadagdag.
Sa gitna ng baryo, hindi na nakatalikod ang batang babae. Nakatitig na siya diretsyo sa akin. Wala pa rin siyang puti sa mata, pero ngayon malinaw kong narinig ang boses niya, bitawan mo o ikaw ang sumama. Pagkagising ko, hindi ko alam kung pawis ba o luha ang nasa mukha ko. Sa tabi ng kama, naroon na naman ang litrato. Pero ngayong umaga, may isa pang bagay na kasama nito, isang hibla ng buhok na mahaba, basa, at amoy alat. Naging mahaba ang araw bago dumating ang huling gabi. Naghanda kami ni Jomar, pero sa totoo lang, mas ramdam ko ang takot kaysa sa tapang. Sa bawat tingin ko sa kanya, kita ko rin na mabigat ang loob niya. Parang alam niyang may mawawala, pero hindi pa niya sinasabi kung ano. Nang bumagsak ang dilim, inilagay namin sa gitna ng sala ang litrato, ang mutya at ang singsing. Pinapalibutan namin ng guhit na chalk at asin, habang nakasindi ang 4 na kandila sa 4 na sulok. Sa labas, naririnig na namin ang mga yabag, mabagal, mabigat at marami. Tumingin siya sa akin. Gaze moment. Walang salita, pero malinaw ang sinasabi ng mata niya, huwag kang aalis kahit anong marinig mo. Pero sa totoo lang, natatakot ako na baka hindi ko magawa iyon. Dahil kung ang boses na maririnig ko ay magiging boses ni nanay, paano ko siya hindi pagbubuksan? Sa unang hampas sa pinto, parang lumabo ang ilaw ng kandila. Sa pangalawa, narinig ko ang mahinang bulong, Mariel, halika na. Hindi boses ng kaaway iyon. Boses iyon ng batang babae sa panaginip. At bago pa mag-ikatlong hampas, biglang bumukas ang bintana sa likod ko. Malamig na hangin ang pumasok, at sa salamin ng bintana, sandali kong nakita ang mukha ko, pero may ibang matang nakatingin mula sa loob. Sa sandaling nakita ko ang refleksyon ko sa salamin na may ibang matang nakatingin mula sa loob, parang may kumurot sa utak ko, mabilis, matalim, at biglang nagpabigat ng hininga ko. Umatras ako, pero sa gilid ng paningin ko, nakita kong nakatitig si Jomar sa akin, hindi sa nilalang sa salamin, kundi diretsyo sa akin mismo. Mariel, mahina pero mabigat ang tono niya, kailangan mong makinig sa akin. Anong, pero hindi ko na natapos dahil biglang umilaw ng mas maliwanag ang mutya sa gitna ng sala. Ang dating malamlam na bughaw nito ay naging madilim na luntian, halos itim sa ilang bahagi, at sa loob nito, may gumagalaw na parang usok. Ano nang nangyayari? Halos pasigaw kong tanong. Hindi agad siya sumagot, pero nakikita ko sa panginginig ng panga niya na may alam siya mula pa noon. Hindi ako ang dapat na may hawak ng mutya. Hindi ko ito nakuha para protektahan ka. Pakiramdam ko tumigil ang paligid. Ano ibig mong sabihin? Tumingin siya sa sahig, saka mahina pero malinaw na sinabi, kinuha ko ito kapalit ng pangalan mo. Parang biglang bumalik sa akin lahat ng mga bulong, lahat ng panaginip, lahat ng hayop na umiiwas. Hindi nila hinahabol si Jomar lang, hinahanap nila ako, dahil mula pa noon binigay na niya ako sa kanila. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ramdam kong sumisikip ang lalamunan ko, hindi ko alam kung galit o takot ang nangingibabaw. Dahil kung sinabi ko noon pa, baka tinanggap mo na agad, sagot niya, halos hindi makatingin sa akin. At kapag tinanggap mo, mas madali ka nilang makukuha. Sa labas, mas malakas na ang mga yabag. May kasabay na rin itong kaluskos sa bubong at mga kuko na kumikiskis sa kahoy ng pinto. Ang singsing na nakapatong sa mesa, na kanina'y tahimik lang, biglang uminit at pumula, parang may dugo na lumalabas mula sa ukit nito. Kinuha ko ito at halos mabitawan sa init. Pero nang mahawakan ko, biglang sumagi sa isip ko ang isang imahe, si nanay, nakaupo sa gilid ng kama, umiiyak habang hawak ang singsing. May boses mula sa alaala na bumubulong, may mga sumpa na hindi dapat ginalaw. Biglang lumapit si Jomar at inagaw ang singsing. Hindi yan para sa'yo. Para kanino ha, sigaw ko. Para sa unang pagkakataon, tumitig siya sa akin na parang siya mismo ang nilalamon ng takot. Para sa akin. Dahil hindi ako si Jomar. Malamig ang katahimikan na sumunod. Anong ibig mong sabihin? Mahina kong tanong. Ang totoong Jomar patay na. Matagal na. At ako, huminga siya ng malalim, ako ang nilalang na dapat kunin ang pangalan mo. Pero nagkamali ako, hindi kita napatay. At mula noon, sinusundan na rin nila ako.
Hindi ko alam kung paano tatanggapin yon. Ang taong pinagkatiwalaan ko, pinaniwalaan kong kaibigan, hindi pala tao sa paraang iniisip ko. At ngayon, mas malinaw sa akin, baka mas malaki pa ang laban kaysa sa iniisip ko. Sa gitna ng pag-iisip ko, biglang pumutok ang isa sa kandila. Ang dilim sa paligid ay parang gumapang papasok sa bahay. At sa loob ng mutya, hindi na usok ang gumagalaw kundi isang mukha ng batang babae sa litrato, pero ngayon nakangiti na siya. Mariel, tinig na galing sa lahat ng direksyon. Bitawan mo o sumama ka. Naramdaman ko ang panginginig sa sahig, parang may humahawak mula sa ilalim. Ang guhit ng asin sa paligid ay unti-unting nawawala, natatangay ng malamig na hangin. Pumili ka, sigaw ni kung sino man talaga siya, Jomar. Kapag pinili mo ako, pwede pa kitang itakas. Pero kapag pinili mo sila, hindi niya natapos ang sasabihin, dahil biglang may kamay na lumabas mula sa pader, mahaba at payat, may kuko na parang bakal. Hinila siya pababa nang wala akong nagawa kundi sumigaw. Ilang segundo lang at wala na siya. Naiwan ako sa gitna ng sala, kasama ang mutya na kumikislap ng mas maliwanag at litrato na ngayon ay wala na ang batang babae, bakante na ang gitna, parang lumabas siya mula sa mismong papel. At bago tuluyang bumukas ang pinto mula sa lakas ng hampas sa labas, narinig ko ang parehong tinig na minsan nang sinabi sa panaginip ko, ang sumpa ay hindi natatapos sa paglayo. Lagi itong sumusunod. Nakatitig ako sa mutya at singsing na magkatabi sa mesa, parehong mainit, parehong kumikilos na parang buhay. Sa labas, naririnig ko na ang mabagal na paglalakad ng kung sino o anuman sila. Hindi ko alam kung susunod ako sa kanya o tatakbo sa kabaligtaran. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako nag-iisa sa kwartong iyon. Nang bumukas ang pinto, hindi sigaw o halakhak ang sumalubong, kundi katahimikan na mas mabigat pa sa ingay. Sa dilim ng pasilyo, may aninong gumagalaw na parang usok na may sariling isip. Hindi ko man makita ng malinaw ang mukha nito, ramdam ko ang tingin niyang diretsyo sa kaluluwa ko. Mariel, mahina pero malinaw, parang nasa mismong loob ng tenga ko ang tinig. Oras na. Kumapit ako sa mesa para hindi manghina ang tuhod ko. Hawak ko ang mutya sa isang kamay, ang singsing sa kabila. Pareho silang kumikislap pero magkaibang liwanag, ang mutya ay malamig at mabigat, ang singsing ay mainit at kumakagat sa balat ko. Parang dalawang puwersang nag-aagawan sa kamay ko. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang hugis ng nilalang. Hindi ito tao, hindi rin hayop, mukha itong pinagtagpi-tagping mga katawan at mukha na naglalaho at bumabalik, mga mata na puro puot at gutom. Sa bawat hakbang nito, humahapdi ang ilong ko sa amoy ng bulok na dugo. Bitawan mo na at tapos na ang lahat, sabi nito. Huwag kang lalapit, sigaw ko, pero alam kong mahina ang boses ko kumpara sa tibok ng puso ko. Sa gilid ng paningin ko may gumalaw siya. Si Jomar o kung sino man talaga siya. Basang-basa ng pawis at dugo, nakasabit ang isang kamay sa gilid ng sirang pader. Tumakbo ka na, mahina niyang sabi. Hindi ko kayang iwan ka, sigaw ko. Ngumiti siya, pero hindi yon ngiti ng kaibigan, ngiti yon ng taong may alam na hindi ko pa natutuklasan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Bago ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, tumalon siya mula sa kinatatayuan at sinalubong ang nilalang. Para siyang kidlat, isang iglap lang at nakayakap na siya dito, pilit itinutulak palayo sa akin. Sa banggaan nilang iyon, nalaglag ang mutya mula sa kamay ko at gumulong sa sahig, huminto sa mismong gitna ng sala. Sumigaw ang nilalang, hindi sa sakit kundi sa galit, at biglang nagdilim ang buong paligid. Para akong nalunod sa malamig na hangin. Sa bawat iglap ng liwanag mula sa kislap ng singsing, nakikita ko si Jomar na tinatamaan ng mga kuko, hinihila papunta sa dilim. Gamitin mo na, sigaw niya. Paano? Basta isipin mo kung ano ang handa mong mawala. Napatingin ako sa singsing. Sa liwanag nito, biglang pumasok sa isip ko ang mukha ni nanay, ang huling araw namin bago siya mawala. Ang yakap na hindi ko naibalik, ang mga salitang hindi ko nasabi. Kung ito lang ang paraan para matapos, baka kailangan kong isakripisyo, hindi isang tao, kundi bahagi ng sarili ko. Humakbang ako papunta sa mutya,
pero humarang ang nilalang, malaki, mabigat, at nakangiti. Hindi mo ako malalampasan. Tuminala ako sa kanya, hawak ang singsing na ngayon ay nagiging parang pulang apoy sa kamay ko. Hindi ako ang lalaban sa iyo sila. Sinampal ko ang singsing sa ibabaw ng mutya. Sa mismong sandaling nagdikit sila, sumabog ang liwanag, pula at bughaw na naghalo, parang apoy na sumisigaw. Narinig ko ang daing ng nilalang, naramdaman ko ang init na parang sinusunog pati ang mga alaala ko. Nang bumalik ang kaunting liwanag, nakita kong nakatigil ang lahat. Si Jomar, nakatingin sa akin mula sa kabilang dulo ng sala, duguan at nakangiti. Pero may isang bagay na mali, sa bawat iglap, unti-unti siyang nagiging abo. Tumakbo ako pero tinig niya ang pumigil sa akin. Huwag ka nang lumapit sapat na ito. Hindi. Huwag mo akong iiwan. Nagtagpo ang mga mata namin, iyon ang gaze moment na hindi ko makakalimutan. Sa tingin niya, may kapatawaran at kalungkutan pero wala nang takot. Buhay ka at yan lang ang mahalaga. At tuluyan siyang naglaho, kasabay ng pagputok ng mutya at singsing sa alikabok na lumipad sa hangin. Naiwan akong nakaluhod, hawak ang walang laman na palad, habang ang nilalang ay nakatayo pa rin, pero hindi nabuo, para bang pira-piraso na lang ang laman nito, unti-unting hinihigop ng sariling anino. Akala ko tapos na. Pero bago ito tuluyang maglaho, lumapit ito sa akin, halos hindi na gumagalaw ang bibig, at bumulong, hindi ako ang huling darating. Binuksan mo na ang pinto. At sa huling saglit, ngumiti ito, hindi ngiting nakakatakot, kundi ngiting parang may alam itong lihim na hindi ko pa naiintindihan. Nang mawala ito, naiwan akong mag-isa sa gitna ng tahimik na bahay. Ngunit sa dingding, kung saan dati nakasabit ang litrato ng batang babae, may bago na, isang litrato naming dalawa ni Jomar, nakangiti, pero ang mga mata niya pula. Pagmulat ko, maliwanag na. Pero hindi liwanag ng araw sa umaga, liwanag na maputla, parang kumot na manipis na ibinalot sa paligid. Tahimik ang buong bahay. Wala na ang sigaw, wala na ang mabigat na amoy ng dugo, at wala na rin siya si Jomar. Dahan-dahan akong tumayo mula sa malamig na sahig. Walang bakas ng mutya o singsing, parang hindi sila kailanman umiral. Pero sa palad ko, ramdam ko pa rin ang init na iniwan ng huling sandali namin. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang baryo. Sunod-sunod ang mga bahay na tila walang nangyari, ngunit alam kong may nabago. May mga mukha akong nakikita sa kalsada, mga kapitbahay na dati parang anino lang sa akin, ngayon ay may halong lungkot sa mga mata. May ilan na wala na sa bilang, mga pangalan na hindi na muling tatawagin kapag may handaan o tawanan sa gabi. Pumunta ako sa bahay ni Aling Rosa. Siya ang laging nag-aabot sa akin ng mainit na sabaw noong walang-wala ako. Nakita ko siya sa harap ng pintuan, nakaupo, walang imik. Tumingin lang siya sa akin at mahina niyang sinabi, "Salamat pero bakit siya at hindi ikaw?" Hindi ko masagot. Wala talagang salitang pwedeng magpaliwanag sa pagkawala ni Jomar. Kinahapunan, dumating ang aking tiyahin mula sa kabilang bayan. Siya ang nagpalaki sa akin noong nawala si nanay. Yumakap siya sa akin, mahigpit, na parang ayaw na niya akong pakawalan. Akala ko mawawala ka rin, bulong niya. Noon ko lang naramdaman ang bigat ng lahat, hindi lang ang takot sa nilalang, kundi ang takot na mawalan ng koneksyon sa mga taong mahal ko. Habang naglilibot ako sa baryo kinagabihan, narinig ko ang tilaaw ng mga aso mula sa malayo. Pare-pareho ang tono, hindi galit, hindi rin takot, kundi parang babala. Naalala ko ang sinabi ng nilalang bago ito naglaho, "Binuksan mo na ang pinto." Bumalik ako sa bahay. Doon ko napansin ang litrato sa dingding, ang litrato namin ni Jomar. Kanina, kulay pula ang mga mata niya sa larawan. Pero mayong gabi, tila normal na ang itsura. Para bang wala lang. Pero kapag tinitigan ko ng matagal, may bahagyang bakas ng anino sa gilid ng labi niya na parang pahiwatig ng ngiting huli kong nakita bago siya mawala. Napaupo ako sa upuan sa sala, doon mismo kung saan nangyari ang lahat. Tahimik kong inalala ang mga sandaling kasama ko siya, ang mga biro, ang mga yakap na parang walang bukas, at ang mga pagkakataong hindi ko napansin ang bigat na dala niya. Ngayon, naiintindihan ko na.
Mula pa sa simula, alam niyang haharapin niya ang dilim para sa akin. Sa mesa, may natira pang isang bagay, hindi mutya, hindi singsing. Isang piraso ng lumang lubid, parang tali na nasunog sa isang dulo. Kinilabutan ako dahil alam kong hindi ko iyon nakita dati. Kinuha ko ito at sa pagpikit ko, pumasok sa isip ko ang unang gabi na narinig ko ang mga bulong sa dilim. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Noon, hindi ko alam ang sagot. Pero ngayon, alam ko na hindi ka makakapili sa ganong oras. Kapag mahal mo, lalaban ka kahit ikaw ang mawala. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong bumalik sa normal. Nagtulong ako sa mga kapitbahay na nawala ng mahal sa buhay. Nag-ayos kami ng mga sirang bahay, nagluto para sa mga gutom, at nagsindi ng kandila tuwing gabi para sa mga wala na. Pero sa bawat pagdapo ng dilim, naroon pa rin ang kaba. Hindi ko alam kung takot ba yon sa muling pagbabalik ng dilim o takot sa katahimikang wala si Jomar. Minsan, sa mga panaginip ko, bumabalik ang parehong eksena. Hindi na ako ang tumatakbo, ako na ang nakatayo sa dilim, at siya ang nasa liwanag, tinatawag ako. Halika na, pero bago ako makalapit, gumigising ako, pawis na pawis at nanginginig. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, napansin kong kumikilos ang hangin kahit sarado lahat ng bintana. Kasabay nito, narinig ko mula sa labas ang tunog ng kampana, mabagal, malungkot. Tumayo ang balahibo ko. Nilapitan ko ang pinto at binuksan. Walang tao sa labas, pero sa gitna ng kalsada, may nakapatong na maliit na kahon. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Sa loob, may maliit na bato na parang kapirasong abo ang ibabaw, pamilyar, dahil hawig ito sa mutya na ginamit ko noon. Sa ilalim nito, may nakasulat sa papel, hindi pa tapos. Napalingon ako pabalik sa loob ng bahay. Ang litrato namin ni Jomar ay nakatagilid sa dingding, parang may humawak at gumalaw dito. At sa gilid ng labi niya sa larawan, mas malinaw na ngayon ang ngiti. Naupo ako at tinignan ang bato sa palad ko. Mabigat ito at malamig, pero sa ilalim ng lamig may bahagyang init na parang pintig ng puso. Hindi ko alam kung panibagong laban ba ang darating, o paalala lang na hindi mawawala ang anino ng nakaraan. Humina ako ng malalim. Maraming nawala, mga buhay, mga pangarap, mga alaala. Pero may natira rin ang tapang na hindi ko alam na nasa akin, at ang alaala ng taong handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Sa huli, habang nakaupo sa dilim, tinanong ko ang sarili ko, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?